Mission Statement: 2025 Disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God. Our purpose. Calgary Christian Church exists to exalt the name of Jesus by having personal relationship with Him and live a whole life as true worship to God,
Hello. Good morning po sa bawat isa. Yan, mukhang gising na gising po tayo, no? Ngayong buwan ng March, last Sunday of the March, at yung ating panahon ngayon ay painit na ng painit. Di ba sabi nga raw, panahon na ng tag-init. So sa umagang ito, malamig pa rin sa lugar natin, dito sa church, no? Pero mas painitin pa natin sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga dun sa aking nabasa, sabi niya, no matter what you're going through, if God woke up you this morning, He's not finished with you. And meron ka raw purpose pa sa buhay. So, the moment na tayo ay nagising ngayon sa umagang ito, alamin natin yung purpose natin sa Panginoon. At alam natin, ang sama-sama nating ang purpose natin ay sambahin at purihin ang ating Panginoong Diyos. So, sabihin nga po natin yung katabi natin na may purpose ka pa. Siyempre, buhay tayo ngayon. Amen po ba? Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Ating iharap o itaas ang ating mga puso, isipan sa Panginoong Diyos. Let us focus to worship the Lord this morning. Napakabuti niya sa ating buhay. Hindi ko po alam kung ano yung mga dinanas natin for the whole week. But ang sabi niya, sa araw-araw na ginigising niya tayo, meron siyang purpose sa buhay natin. May plano pa siya sa atin. At hindi tayo titigil na magpuri at magpasalamat sa Panginoon Diyos. Every day na ginigising niya tayo. Every day na meron tayong kalakasan na kumpleto ang ating parte ng ating mga katawan. At huwag nating sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos every day ng buhay natin. So let us pray. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Lord, dakila ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa buhay namin, sa bawat isa sa amin. Lord, hindi ka nagkukulang sa amin. Marami pong salamat sa pagmamahal mo sa amin, sa pag-iingat, at sa patuloy, Panginoon, ng katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, sa umagang ito, meron kaming mga kakulangan, meron kaming mga kasalanan, kamalian, Panginoon, na nagbigay ng kalungkutan sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming puso. Dalangin po namin yung mga alalahanin, Panginoon, na nagiging sagabal sa pag-focus namin, Panginoon, sa umagang ito sa iyo. Dalangin po namin
na ikaw ang magbigay sa amin ng kapanatagan. Lord, sorry po, Panginoon, kung kami ay lagi, Panginoon, na lumalayo sa iyo. Laging nakakalimutan, Panginoon, na sumunod sa iyo. O Lord, patawarin mo po kami. At sa umagang ito, sa aming panambahan, dalangin po namin ang aming puso't isipan ay sa iyo lamang, Panginoon, nakatuon. Sa iyong kagandahang loob, sa iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Marapat lamang na ikaw aming purihin, sambahin, awitan sa umagang ito. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga oras nito na yung mga kapatid namin, Panginoon, na papunta pa lang rito, Panginoon Diyos. Dalangin ko po na ingatan mo sila sa kanilang pagpunta rito. Lord, dalangin ko po sa bawat awitan, sa bawat salita na aming maririnig. Mangusap ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Search us our hearts, O God. Dalangin po namin na you bless, Panginoon, ang aming worship service. At higit sa lahat, ikaw ang aming mapapurihan, ikaw ang aming maitaas sa umagang ito, sa bawat program ng aming worship service. Sa iyo ang aming papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po nating palakpakan ng ating Panginoon. Sama-sama po natin siyang awitan at marahil po karamihan sa atin o pwedeng lahat sa atin talagang may pinagdadaanan ngayon or may pinagdaanan. Marahil pwedeng sakit, karamdaman, kabigatan ng puso or kahit anong alalahanin. Pero nawa po ngayong umaga ay alalahanin natin na ang Panginoon natin ay tunay sa kanyang mga salita. Amen po ba? Tunay siya sa kanyang pangako at wala siyang katulad. Kaya buong puso natin siyang awitan at pasalamatan. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Minsan pa, wala na ngang katulad mo. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang
katulad mo. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit lahat ng sinabi mo, karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko ay patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin, ang pagtitiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Amen. Patuloy nating awitan na ating Panginoon. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko ay patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin, ang pagtitiwala ko sa iyo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Amen. Yes, Lord, maraming salamat. Dahil tunay ka sa mga salita mo, Panginoon. Kami ay patuloy na aawit at magpupuri, Panginoon. Maraming salamat dahil tunay ka sa pagmamahal mo sa amin. Hindi ka nagbabago at hindi mo kami iniwan. At sabi sa salita mo, nothing can separate us from your love, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil kahit anong pinagdadaanan namin, kahit anong nararanasan namin, even sa lowest time ng aming buhay, Lord, kinakatagpo mo kami, Panginoon. At kahit kailan hindi mo kami nakaligtaan, at lagi kang nakafocus sa aming mga anak mo, Panginoon. Kaya maraming salamat, kami ay buong pusong aawit at magpupuri sa iyo. Iyong dinggin, itong dalangin sa puso at damdamin, maghari ka sa akin, nagsusumamo, o Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-angsa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandali nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhati, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Papupurihan
sumamo. O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatin. Ngalan mo'y sasambahin, dililimutin pag-ibig mo sa akin. Ikaw ay pupurihin, sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatin. Ngalan mo'y sasambahin, dililimutin pag-ibig mo sa akin. Ikaw ay pupurihin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Amen. Talagang ang Panginoon na kasama natin sa araw-araw ng buhay natin. Totoo po ba yon? Amen. So ngayon pong umaga, dahil ang ating team pa rin po ay ang honoring the remarkable women of the Bible. Siyempre, panahon o buwan ng mga kababaihan ngayon. So merong nais na magbigay ng kanyang talento sa Panginoong Diyos. So itong, siyempre, women nga so babae siya. Nais niya na magbigay ng talento sa Panginoong Diyos. Nakita ko po yung kanyang, simula nung kanyang kabataan. At sexy pa sila noon. At ngayon, sexy pa rin po, no? Pero nakita ko kung gaano siya kumapit sa Panginoong Diyos doon sa kanyang mga struggle sa buhay bilang isang babae. At nasubaybayan ko rin kung gaano siya kamahal ng Panginoong Diyos. Nalampasan niya yung kanyang mga struggle sa buhay bilang isang nanay at bilang isang babae. So, hindi ko na po patatagalin. Ito po yung
moment niya na magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang talento. Tawagin po natin si Ate Lady de Guzman. Hello, yun. Good morning po sa bawat isa. Yun, nandito ako sa harapan ninyo upang magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. So, tama nga si... Thank you po. Tama po si Tita Ami na madaming trials bago ako makabalik sa ministry. And hindi inayaan ni Lord na mawala ako sa kanyang paningin. Ngayon nandito ako sa harapan nyo upang papurihan siya. Sabi nga sa quote na, lagi kasi ako nagko-quote sa mga sinasermon ng ating pastor, sabi, trials and testing reveals what is truly in our hearts. And through God's discipline and teaching, He molds our hearts to make it after Him and align with Him. So, magantay lang tayo, maging patient lang tayo sa gagawin ni Lord sa buhay natin. And sabi sa Psalm 9:1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart, and I will tell of all your wonderful deeds. So, this song is para sa ating Panginoon. Sana po ma-inspire po kayo sa lyrics or yung sinasabi ng message. Thank you. I don't have enough words. I never live enough lifetimes to fully know your words, to know all that you deserve. All of my deceptions and all of my duplicity. Now there is no record. You have shown the best of me. And this is why I thank the Lord for saving me when I was weak, so I will sing. This is why I thank the Lord for everything. This is why I thank the Lord. All of my affection, everything I had to give, the sum of my attention is measured in the praise I live. And this is why I thank the Lord for saving me when I was weak, so I will sing. This is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. This is how I thank the Lord for loving me and keeping me, so I will sing. This is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, 'cause this is how I praise the Lord. This is how I praise the Lord for saving me when I was weak, so I will sing. This is how I thank the Lord, 'cause this is how I thank the Lord. Thank you so much, ma. Praise the Lord. Wala din yun. Ayan. So, meron po siyang anak talaga na
ay binless siya ng Lord sa anak niya na napaka-cute at napaka-galing sa Sunday School. So, ngayong umaga po, meron po ba tayong mga bisita? Nandito na po. Salamat din po sa mga usher na nagsulat. Thank you. Kasi tuwing may usher, hindi ko po nababasa yung sulat, no? Pero ngayon, mababasa ko na. So, welcome kay Ate Eliza Cabatuando. Invited siya ni Joseph. Eliza, ayan. Hello, Eliza. Welcome sa Cogeo Christian Church. And welcome back kay Kuya AJ Evangelista. Kuya AJ. And welcome kay Nares Leonardo. Nares. And welcome po sa Cogeo Christian Church. Si Pagon Angelica. Pagon Angelica. And welcome po. And Adriano Len. And welcome sa Cogeo Christian Church. So alam ko po na miss niyo ang isa't isa. Tayo pong lahat ay tumayo at kamayan ng bawat isa. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Ayan. Sige po, makakaupo na po tayo. And bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon Diyos sa umagang ito, meron din po umuli na maghahandog ng awitin para sa atin. Mga kababaihan naman po ito. So, mga nanay po, sabi nila, tawagin ko raw silang remarkable women of CCC. Tama po ba? Yan. So, nangiyahan ko po, welcome po natin ang CCC Luminescence. Good morning po. Parang ang tagal na hindi nag-present ng Luminescence. Since 7 years ago. Since wala na rin cell group, cell celebration, ano po. So, pinagmamalaki po naming ipakilala sa inyo. Pero yung mga pangalan, di ko na po isa-isahin. Okay, at para hindi humaba ang ating habang nag-aayos po sila, kapag December po, ayan, naiipon kami, nag-games, tatawanan, nagkakantahan. Ayos na po kayo. So, dahil buwan ng mga nanay, isipin po natin ngayon, kami naman ay masipag magpuri sa Panginoon at di magchismisan. Tama ba, sister? Okay, so purihin po ang Panginoon dahil ang Luminescence Group ay nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng handog para sa ating Diyos na buhay. Amen po. Ready na po ba?
Praise the Lord. Original composition po nila yan. Amen. Yan, praise God. Talagang hindi susuko ang mga kababaihan o mga nanay sa CCC. Tama po ba? Yes, amen. So ngayong pong umaga naman, ating ihanda yung ating mga puso, yung ating mga sarili na hayaan natin ng mangusap ang Banal na Espiritu sa atin sa umagang ito. So, i-focus natin, i-ready natin yung ating mga isipan, yung ating mga sandata sa pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos na ihahatid sa atin. Na isa rin pong kababaihan, talagang women's power ngayon, ano. So, ito pong magsasalita sa atin, siya rin po ay talagang nakita ko rin kung gaano siya kumapit sa Panginoon at kung paano siya ginamit ng Panginoong Diyos sa Cogeo Christian Church. So ating i-welcome ang ating tagapagsalita sa umagang ito, si Pastora Gracia Gampon. Yan, maraming salamat po, Tita. At muli po, magandang umaga po sa bawat isa. Yan, nakakatuwa po na bilang huling Sunday ng ating pong theme na Honoring the Remarkable Women of the Bible. Sakto din po na ang dami pong kababaihan, yung na-witness po natin dito, ano, si Sister Lady. Ayan, masaya po kami dahil nadagdagan muli ang members ng music ministry. Nakabalik na po si Sister Lady. And nag-present din po yung mga nanay. So, hindi po namin sadya yun, no? Pero, parang ang ganda lang po na conclusion, kumbaga, ng ating pong service na theme natin this month na Honoring the Remarkable Women of the Bible. Ayan. So, muli po purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Tanungin nga po natin yung ating katabi, handa ka na bang makinig? Ayan. Nawa po ang bawat isa sa atin ay handa ng makinig ng salita ng Diyos. So, inahayahan ko po muli ang bawat isa. Tayo po ay tumayo at manalangin. Itulog po natin sa Panginoon ang pakikinig natin ng salita ngayong umagang ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa pag-iingat ninyo. Salamat sa kalakasan na nagmumula sa inyo. Salamat, Lord, sa kalayaan namin, Panginoon, na mag-gather dito po sa inyong panambahan para kami ay sabay-sabay na umawit, sabay-sabay, Panginoon, na sumamba, mag-alay ng aming mga talento sa iyo, Panginoon. At ngayon, Lord, nandito na po kami sa oras na kami makikinig ng iyong mga salita. Kaya dalangin po namin na patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso, ang aming isipan. Lord, kaming lahat ay nagpapakumbaba sa inyo pong harapan pagkat nais po namin, Panginoon, na marinig. Nais po namin na malaman ng iyong mga sasabihin sa amin ngayong umagang ito. At higit sa lahat, Lord, gusto din po namin na mabago kami ng inyong mensahe sa umagang ito. Kaya, Panginoon, ihanda niyo po ang bawat isa sa amin at tanggalin niyo po, O Diyos, ang anumang magiging hadlang sa aming pong pakikinig sa inyo sa umagang ito. Marami pong salamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayan po. So, bilang huling linggo na ang theme po natin ay Honoring the Remarkable Women of the Bible. Ayan, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay si Hannah. Ayan, kilala po ba natin si Hannah? Ayan, so si Hannah po, sabihin nga po natin yung pangalan, Hannah. Hannah, ayan. So, si Hannah po in the Bible, maaaring marami na po sa atin ang may kakilala sa kanya. So, siya po ay isa sa mga asawa ni Elkanah. So, si Elkanah po, may dalawa siyang asawa, si Penina at si Hannah. Pero si Hannah, siya yung asawa ni Elkanah na hindi makapagbuntis. Ano po? So, she cannot bear a child at first. Pero, eventually, siya ay naging nanay ni Samuel. Okay po. Si Samuel na siyang ginamit ng Panginoon sa mga naging hari ng Israel. So, nung una, dahil sa hindi siya makapag-bear ng child, ito yung isa sa mga, kumbaga, pinakamalaking cause ng paghihinagpis sa life ni Hannah. Pero dahil din po dito, nagkaroon siya ng isang napakagandang
journey sa Panginoon. At yun po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. So, ito pong life ni Hannah, o yung kwento po ni Hannah na mababasa natin sa 1 Samuel chapter 1 and 2. Okay po, hindi naman na po natin babasahin yung buong mga talata. Pero ito po yung magtuturo sa atin kung ano bang dapat nating gawin sa tuwing tayo ay may hinihiling mula sa Panginoon. Taas nga po ang kamay. Meron po ba sa atin dito, pwedeng itaas ang kamay na may hinihiling tayo sa Panginoon? O meron tayong pinagpipray. Amen. Lahat po tayo, ano? And yung story ni Hannah, marahil sa mga nakakaalam na po sa atin, isa sa kanyang pinakahinihingi o hinihiling sa Panginoon ay ang magkaroon ng anak. At hindi lang basta anak, very specific. Gusto po ni Hannah na magkaroon ng anak na lalaki. At ito po ay hinihingi niya sa Panginoon. Kaya from her story, malalaman natin, ano ba yung dapat nating gawin kapag meron tayong kahilingan mula sa Panginoon. Marahil po kahilingan natin na matagal na, taon na, hindi pa rin binibigay ng Diyos, o kahit po recently lang na desire ng heart natin. So unang-una po, idulog natin sa, ano pong sabi dyan? Matyagang pananalangin. Anong dapat gawin sa tuwing tayo ay may hinihiling mula sa Panginoon? Idulog natin sa matyagang pananalangin. Buti na lang po, kanina, sabi sa kanta ng mga nanay, ang mga luminescence sa CCC ay magaganda na. Ano ba sabi? Ang mga nanay sa CCC, ang luminescence ay magaganda na, madasalin pa. Ayan. So, praise God po, no, sa hawit ng mga nanay. So, kapag daw po tayo ay may hinihiling mula sa Panginoon, isa po sa makikita natin na napakahalaga sa storya ni Hannah ay idulog natin sa pananalangin. Pero hindi lang po basta pananalangin. Ano po yung sabi dyan? Matyagang pananalangin. Tuloy-tuloy na pananalangin. Hindi isa po sa maaari nating tanongin sa ating sarili ngayong umaga, kamusta po ang ating prayer life? Kamusta po ang ating pananalangin sa Panginoon? Naroroon po ba tayo sa buong araw? Napakasarap dahil buong araw, tila ba continuous yung communication natin sa Lord? O madalas na hindi na tayo nakakapagbigay ng oras para manalangin ni kahit may ikling panalangin lang all throughout the day dahil sa sobra po nating kabisihan. Ayan. So sabi po doon, Hannah was remarkable for her persistent prayers. Pag binasa po natin yung story ni Hannah, hindi mawawala yung pananalangin. At hindi lang po yun, patuloy ang pananalangin ni Hannah sa kabila ng pangungutya sa kanya ni Penina. So, sa mga hindi po nakakaalam ng story, ulitin ko po, si Elkanah, may dalawa po siyang asawa, si Penina at si Hannah. Si Penina, marami po siyang anak. Pero si Hannah, wala ni isa. At dahil doon, siya ay kinukutya ni Penina. Sabi po sa verse 6 ng chapter 1 ng Samuel, si Hannah ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Di ba, biruin niyo po yun? Hindi lang isang beses siyang kinutya, hindi lang 2, 3, 4, 5. Di ba? Pero ang sabi po dyan, taon-taon ginagawa ni Penina yung pangungutya kay Hannah. So imagine po ninyo yun, kung meron kayong isang matagal nang hinihiling sa Panginoon o isang gustong-gustong hilingin mula sa Diyos, hindi na nga binibigay ng Panginoon, meron pang nagpapamukha sa'yo ng wala ka. Diba po? So, paano ba tayo mag-respond kapag po may mga taong kumukutya sa atin? O paano ba tayo mag-respond kapag merong mga taong pinapamukha sa atin na meron sila ng wala tayo? Si Penina po, ang response niya ay prayer. Hindi pagganti, hindi kung ano man na masama sa harap ng Diyos, kundi pananalangin.
patuloy po yung pananalangin ni Hana sa kabila ng pangungutya sa kanya. Ano pa po? Patuloy ang pananalangin ni Hana sa kabila ng paghihirap ng kanyang damdamin. Ano po? Siyempre po, nandun yung hirap sa kanyang damdamin kasi hindi po nabanggit sa Bible kung gaano na niya katagal na hinihiling sa Panginoon yung pagkakaroon ng anak. Hindi din sinabi po sa Bible kung ilang beses niyang ipinanalangin ito. Pero po, sabi sa verses 9 to 10, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Diba? Pag pinansin po natin yung mga salitang ginamit doon sa mga talata, malungkot, buong pait, lumuluha. Grabe po yung paghihirap na nararanasan ni Hana, pero siya pa rin po ay taimtim na nananalangin kay Yahweh. And at times po in our journey, sa spiritual life natin, maaari po nating dumating sa ganyang point eh. Diba po, sa sobrang hirap ng pinagdadaanan natin at hindi natin makuha yung gusto natin, talagang we will turn to the Lord in prayer. Pero yung hindi po magandang choice minsan na nagagawa natin ay dahil sa sobrang hirap ng pinagdadaanan natin at hindi binibigay ng Panginoon yung gusto natin, ay ayoko na lang na manalangin. Diba po? Minsan nakakawalan ng gana manalangin kapag ang tagal mo nang hinihiling sa Panginoon o kapag may nagdi-discourage sa'yo pero parang walang nangyayari. Minsan parang ang hirap manalangin sa Lord. Lord, naririnig mo ba yung panalangin ko? Di ba po? Pero si Hana, talagang idinulog niya sa panalangin ang kanyang mga nararamdaman. And hindi lang po ito, basta yung simpleng kalungkutan lang. Dahil po dun sa desire niya na magkaroon ng anak. Meron po talagang, sabi po dun sa story ni Hana in the Bible, andun yung bitterness sa heart niya, andun yung anguish, yung grief, and self-pity. Bakit po? Kasi during that time po sa kanila, nung era na ito, ay talagang kahiya-hiya sa isang babae kapag hindi siya magkaroon ng anak. Talagang sa society nila, kumbaga parang it's very shameful kapag hindi ka nagkakaroon ng anak. To the point na ang mga lalaki, during po this time, si Elkanah, na asawa ni Hana, sa totoo lang po, pwede niyang hiwalayan si Hana. Pwede niyang i-divorce, kumbaga, si Hana during this time. At kapag nangyari yun, ay siya ang papanigan ng mga tao dahil lang sa hindi magkaanak si Hana. Ganon po yung society during this time. Ganoon kalala. Kaya hindi lang kay Penina siya nakakaranas ng pangungutya. Maaaring yung shame, yung self-pity din na parang, alam niyo po yun yung value ng isang babae during that time. Grabe yung pagkakadikit sa pagkakaroon ng anak. So kapag wala kang anak, hindi ka makapanganak during that time, para bang wala kang value bilang isang babae. Ganon po kabigat during that time. Kaya imagine natin ano yung sakit ng nararamdaman ni Hana, and yet nanalangin pa rin siya. Kaya itaas po natin yung ating mga kanang kamay. Ayan. And sabihin natin doon sa katabi natin, kaya mag-pray ka pa din. Okay? Mag-pray ka pa din. Manalangin ka pa din. Pray all the more when you are in pain. Amen po ba? Let us pray all the more when we are in pain. Pray all the more kahit may bitterness sa heart natin, may anguish, may sobrang kalungkutan, nagsiself-pity tayo. Huwag nating i-entertain yung mga negative thoughts mula sa kaaway na, pinabayaan ka na ng Panginoon, hindi ka naririnig ng Panginoon, hindi alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Hindi po ngayon, let us pray all the more when we are in pain. At syempre po, patuloy din ang pananalangin ni Hana nung matanggap na niya ang tugon mula sa Diyos. Actually po, pag binasa natin sa bahay, mamaya kung may time po kayo o this week, basahin niyo po yung 1 Samuel 2. Ang ganda po ng prayer. 1 Samuel chapter 2, napakaganda po ng prayer ni Hana as response nung finally
tinugon na ng Panginoon yung kanyang panalangin. So Hannah continued to pray after receiving Samuel from God. And yung pangalan po na Samuel, sabihin nga po natin Samuel, ang ibig pong sabihin nun ay God has heard. Narinig ako ng Panginoon. Naalala ko lang po, hindi ko na nailagay yung picture, pero kung familiar po kayo kay Pastor Vlad Savchuk, isa sa mga pastors na madalas din na nasi-share dito, nagiging reference po ng mga speakers. Alam niyo po, nagkaanak din po siya recently lang, siguro po last year, at pinangalanan din niyang Samuel, yung anak niya. Pero 13 years silang nag-antay na mag-asawa bago sila nagkaroon ng anak. Biruin niyo po yun, 13 years. And yet, sa isa sa mga interview niya, sabi niya, God's timing is perfect. Binigay sa amin ng Panginoon si Samuel at the right time. Pero kung nanonood po kayo sa kanya palagi, nung hindi pa sila nagkakaanak, shinare niya yung journey nila dun sa 13 years na nag-aantay sila sa Panginoon, na naranasan na nila yung lungkot, nawalan na sila ng pag-asa, at kung ano pa man. And yet, the Lord gave Samuel. So tayo po, kapag may hinihiling tayo sa Panginoon, the same thing, gusto din po ng Diyos na gawin natin yung the same thing na ginawa ni Hannah. Idulog po natin sa matyagang pananalangin sa kabila ng pangungutya ng ibang tao, sa kabila ng paghihirap ng ating damdamin, at sa panahong ipinagkaloob na ng Diyos ang hinihiling natin. Ituloy-tuloy lang po natin ang prayer. Ano po? Amen po ba? Amen. Pangalawa po, sa tuwing may kahilingan po tayo mula sa Panginoon, ipagkatiwala po natin yung hiling natin ng mayroong matatag na, ano pong sabi dyan? Pananampalataya. Ipagkatiwala po natin ng merong matatag na pananampalataya. Hannah was remarkable for her faith-filled surrender. Ano po, pag binasa po natin yung story, talagang makikita doon kung paanong ibinigay ni Hannah sa Panginoon yung kanyang desire ng buong pagkakatiwala. Ano po, pag binasa po natin yung prayer niya, when Hannah prayed for a son, mapapansin po natin na dun sa prayer, she acknowledged God's power. Pwede po ba nating sabay-sabay na basahin yung prayer ni Hannah? Ayan po. So, ayan. Sabay-sabay po nating basahin. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. So makikita po natin sa una pa lang ng panalangin ni Hannah, ito po yung time na talagang umiiyak siya sa Panginoon habang nandun po siya sa templo. Ano po? At sabi niya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. In-acknowledge niya yung power ng Panginoon sa kanyang sitwasyon. And pangalawa po, she humbled herself. Ano po? Nandun yung pagpapakumbaba niya sa Diyos habang hinihiling niya yung anak na lalaki mula sa Panginoon. Sabi po doon, ang inyong abang lingkod. So kumbaga po, alam ni Hannah, o nakikita niya, alam niya sa kanyang sarili na siya ay lingkod at God is her God, her Master, her Lord. And siya ay lingkod lang ng Panginoon. So naroroon po yung pagpapakumbaba. At magandang reminder po yun sa atin kasi pansinin po natin, kamusta po yung pananalangin natin kapag meron tayong hinihingi sa Panginoon itong mga nakaraan. Are we praying with a humble heart? Are we praying po na merong pagpapakumbaba sa puso, na aware tayo na tayo ay lingkod ng Diyos at nasa sa Panginoon kung ibibigay niya yung pinapanalangin natin o hindi? O para bang meron ng pagmamataas?
kapag may hinihingi tayo sa Panginoon, Lord, ginawa ko naman tong lahat sa'yo, ipagkaloob mo naman ito sa akin. Panginoon, simula noon, nagsiserve naman ako sa'yo, napakatagal kong nagserve sa'yo, napakatagal ko tong ginawa para sa'yo, at napakatagal ko na rin tong hinihiling sa'yo. Baka naman, Lord, pwedeng mong ibigay na sa akin. Kaya po, pansinin po natin yung way ng ating pananalangin. Baka minsan nandun na yung pakiramdam natin na, ay, dapat lang pagpalain ako ng Panginoon. Ay, dapat lang ibigay sa akin ito ng Diyos. After ng lahat ng mga pinagdaanan ko, after ng lahat ng ginawa ko. Pero si Hannah, sabi niya, Lord, abang lingkod mo ako. Nandun po yung pagpapakumbaba. At bukod pa po doon, she knew that only God can give what she wants. Di po, kitang-kita sa pananalangin ni Hannah yung desperation niya dahil alam po niya na ang Panginoon lang yung makakapagbigay ng hinihiling niya. Ang Panginoon lang yung makaka-solve ng kanya pong problema. Sabi po doon yung mga salitang binanggit ni Hannah, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kakahahabagan, kung hindi ninyo po ako pababayaan. Di po yung mga ganong mga salita. Sa halip ay pagkakalooban ng isang anak, ihahandog ko siya sa inyo. Ganon po yung, grabe yung desperation and yung reliance ni Hannah habang nananalangin siya sa Panginoon. To the point na during this time po parang kung maaalala po ng iba sa atin yung storya, si Eli, ito po yung priest, wala pong ibang makitang picture na medyo maayos eh. And po, so si Hannah po during that time, talagang she's pouring out her heart unto the Lord in prayer. Pero parang sinabi ni Eli, tigilan mo yang paglalasing mo. Ayun, parang akala ni Eli, lasing siya kasi hindi niya naririnig kung ano yung mga sinasabi, pero tuloy-tuloy yung pagbuka ng bigbig ang tawag po dito, ni Hannah. And ang sagot po niya, hindi po ako lasing. Ayan, pwede po ba natin sabay-sabay na basahin? Hindi po ako lasing, hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap na aking nararamdaman. At sa kabila po ng matinding paghihirap na nararamdaman na ni Hannah, yung prayer, yung way pa rin po niya ng pananalangin sa Panginoon ay ganito. Mapagpakumbaba, acknowledging God's power. Ayan. Pero, minsan po, di ba, sino na po sa atin ang dumating sa point na dahil sa sobrang paghihirap, galit na tayo sa Panginoon. Lord, bakit ba hindi mo ako pinapakinggan? Lord, bakit sila yung mga prayers nila sinasagot mo? Bakit yung mga kasama ko sa cell group, ang dami nilang testimonies, lahat ng mga prayers nila, sinishare nila kung paano mo sinasagot. Pero Lord, bakit yung sa akin hindi? Di po, minsan may tampo na tayo, may galit na tayo sa Panginoon. Pero Hannah, sa kabila ng paghihirap ng damdamin niya, nagpakumbaba siya sa Panginoon. At nawa po ganun din tayo. And pansinin po ninyo, merong mga changes na nangyari kay Hannah after po niyang manalangin at i-pour out yung heart niya sa Panginoon. Kasi po nung una si Hannah, she is not happy although she is deeply loved. Sabi po dun sa verse 5, ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya. Si Elkanah po yung tinutukoy dito. Mga natatanging bahagi ang ibinibigay ni Elkanah kay Hannah o Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Mahal na mahal ni Elkanah si Hannah. At I think isa rin po yun sa reason kung bakit si Penina ay kinukutsa si Hannah. Kasi halatang halata na mahal ni Elkanah si Hannah. Pero dahil sa yung focus ni Hannah nandun sa isang bagay na hindi niya makuha, hindi siya nagiging masaya sa
pagmamahal ng asawa niya. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, yung hindi siya magkaroon ng anak, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. So, nung una, ganito po si Hana. Hindi niya ma-appreciate yung pagmamahal ng asawa niya, hindi siya masaya, hindi siya makakain, hindi siya ma-comfort ni Elkanah. Sabi ni Elkanah minsan sa kanya, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa'yo? Ganun na lang yung pagmamahal sa kanya ng asawa niya, pero hindi po yun maging rason para mapasaya si Hana o ma-comfort. And talagang she weeps bitterly. Pero after pouring out her heart to God, after nung prayer, ito po yung mga pagbabago. Hindi na siya from someone who is not happy, although deeply loved, she is no longer downcast. From someone na hindi makakain, nakakain na po si Hana. Sabi po dito, pagkasabi nyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala ng bigat ang kanyang kalooban. After niyang manalangin, and hindi lang po yun, from someone na hindi maka-accept ng comfort mula sa asawa niya, tumanggap siya ng encouragement mula kay Eli after niyang i-pour out yung panalangin niya sa Panginoon. Sabi po dito, dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Kinabukasan, maagang maaga, silang sumamba kay Yahweh. Take note po, hindi pa po natatanggap ni Hana si Samuel. Hindi pa po natatanggap ni Hana during this time yung hinihiling niya sa Panginoon. And yet, ito na po yung pagbabago na nangyari sa kanya. Po, imagine, from a Hana na walang ibang gusto kundi magkaroon ng anak at sobrang naghihirap ang damdamin niya, hindi niya pa nakukuha yung pinakahinihiling niya sa Panginoon, and yet nagbago po siya. Ang daming pagbabagong nangyari sa kanya hanggang sa sinamba niya ang ating Panginoon. And it is because ipinagkatiwala na niya sa Diyos ng buong pananampalataya yung hinihiling niya. Kahit hindi niya pa po natatanggap. And the same thing din po sa atin. Kung talagang ipinagkatiwala na natin sa Diyos, yung hinihiling natin, makikita po ito sa paraan ng ating pananalangin. Pangalawa, sa paraan ng pagtrato natin sa ating sarili. Nagsistress eating po ba tayo o hindi tayo makakain? Dahil sa meron tayong hinihiling sa Panginoon. Tignan po natin yung katabi natin. Mukha bang nakakain ng almusal? Ayan. Or hindi po ba tayo makakain dahil sa meron tayong mga problema na bumabagabag sa atin? O baliktad, nagsistress eating po tayo, kain po tayo ng kain kasi meron tayong mga problemang bumabagabag sa atin. Makikita din po ito sa pakikipag-ugnayan natin sa iba. Baka hindi na natin ma-appreciate yung pagmamahal sa atin ng mga tao sa paligid natin dahil kakaisip sa problema. Diba po? Tulad ng hindi ma-appreciate ni Hana yung pagmamahal sa kanya ng asawa niya. O masaya tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Masaya tayo sa mga tao sa paligid natin kasi pinagkatiwala na natin sa Panginoon yung hinihiling natin. At ganun din po makikita sa paraan ng pagsamba natin sa Diyos kung talagang ipinagkatiwala na natin sa Panginoon. So it is, sabay-sabay nga po nating basahin, it is possible to pray without a heart that is fully surrendered to God. Napaka-posible po na meron tayong mga panalangin, even matatagal ng prayers, pero baka kaya tayo hindi okay hanggang ngayon ay dahil hindi pa rin natin siya fully pinagkakatiwala sa Panginoon ng may pananampalataya. Pero nawa po, gayahin natin yung nangyari kay Hana because she fully surrendered yung gusto niya sa Panginoon, nabago siya kahit hindi pa niya natatanggap yung pinaka-hinihiling niya. Ayun po. And in verse 20, sabi dito,
nagbuntis siya. So after nung changes kay Hannah, nakakakain na siya, masaya na siya, sumasamba na siya kay Yahweh, tumatanggap na siya ng encouragement, tsaka siya ngayon nabuntis. Nabuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Amen. And napakaganda po, di ba, ng story dahil naging masaya si Hannah, naging okay si Hannah kahit na hindi niya pa natatanggap yung kanyang hinihiling mula sa Panginoon. Pangatlo po, sa tuwing may kahilingan mula sa Panginoon, so yung una po, kung meron tayong hinihiling mula sa Diyos, idulog natin sa matyagang pananalangin. Pangalawa, kapag may hinihiling po tayo mula sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Panginoon ng may pananampalataya. At pangatlo, kung may hinihiling po tayo mula sa Panginoon, ihandog po natin yung katuparan ng ipinangako natin sa Panginoon. Di ba po kanina, nakita natin sa prayer ni Hannah, na nandun po yung parabang, makikita natin dun yung desperation. But Hannah was remarkable for fulfilling a costly commitment sa Panginoon. Ang hirap na po nung kanyang ginawa. So makikita po natin dun sa panalangin na dahil habang pinopour out niya yung heart niya sa Panginoon, nabanggit niya po dun sa panalangin niya na nabasa natin kanina, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siyang nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Okay po. And isa po sa parang napakahalaga na malaman po natin, hindi ni-require ng Panginoon si Hannah na gumawa ng ganitong vow. Hindi ni-require ng Panginoon si Hannah na mangako sa kanya. Hindi sinabi ng Panginoon kay Hannah na kapag ipinangako mo, o kapag willing ka na ialay mo siya sa akin, tsaka kita bibigyan ng anak. Hindi po yun sinabi ng Panginoon. Kusang loob ni Hannah na habang nananalangin siya, para bang nakikipag-deal siya sa Lord na, Lord, bigyan mo lang ako ng anak na lalaki, iaalay ko siya sa'yo. And meron na po ba sa atin na nagkaroon ng ganong prayer, ng desperate prayer, na meron tayong hinihiling sa Panginoon, and dahil sa sobrang gusto nating makuha, Lord, gagawin ko to. Gagawin ko tong bagay na to para sa inyo, ibigay mo lang itong hinihiling ko. And sa Bible po, it is not always required na gumawa po tayo ng vow sa Panginoon. Pero, tinitake po ng Panginoon seriously yung mga vows na binibitawan natin. Especially po sa isa sa mga po pwede po nating basahin sa Numbers chapter 30 kung paano ganun kaseryoso ang Diyos na kapag nangako ka, dapat ay tuparin natin. Ang problema po sa atin minsan, di ba po, kapag desperate tayo, minsan sinasabi lang natin yung gusto nating sabihin, pero hindi tayo makapag-follow through. Kumbaga mangangako lang po tayo dahil gusto na po natin na matanggap yung ating hinihiling, pero kapag nakuha na natin yung gusto natin, ano po minsan yung nangyayari? Di ba? Nalimot na natin kung ano yung pinangako natin sa Panginoon. Di ba po? For example po, nagpe-pray tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng work, o bigyan niyo po ako ng magiging lifetime partner, ganyan. Pero kapag sinagot na ng Panginoon, kapag nagka-work na tayo, baka yung sinabi natin, na promise natin sa Panginoon, hindi na natin nagawa. After ibigay ng Panginoon yung panalangin natin. Pero si Hannah po, Hannah fulfilled her vow. Inialay niya si Samuel sa Panginoon. Pag binasa po natin yung the rest ng passage, makikita po natin doon, sinabi ni Hannah, hindi ko na po nailagay dyan yung verse. Sabi po sa verses 24 to 25, nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh.
Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop ng harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Hana, kung matatandaan po ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. And napakahirap po nito, po, sa mga parents na naririto, mas mauunawaan natin yung kalagayan ni Hana. Di ba po? Napakahirap kasi sa study po parang after yata nung natapos na parang nung natapos na yung parang nursing time ni Samuel, nung hindi na siya dumidede sa nanay niya, yun yung time na inalay na siya sa temple. And siguro po, around 3 years old, may ilang mga pag-aaral na sinasabi na around 3 years old pa lang siguro si Samuel during that time, dinala na siya ni Hana sa temple. And lifetime na siyang naroroon sa templo para maglingkod. Binibisita na lang siya ni Hana. Tapos kapag binibisita na lang siya ni Hana, and kapag binibisita siya ng nanay niya, dinadalhan niya ng robe, ng damit. Pero ang sakit na mawalay sa anak mo ng ganon ka bilis. Di ba po, parang ako hindi ko po yun kaya, kay Arch. Ayun, pero grabe yung pag-fulfill ni Hana dun sa pangako niya. Biruin mo, yun lang yung gusto po ni Hana, tapos ibinigay niya pa rin sa Panginoon. Kung ano yung hinihiling mo ng sobra, and yet inalay mo pa rin sa Lord. Kaya po tayo, ano po yung mga pangako na binitawan natin sa Panginoon? Maaaring hindi po tayo nagkaroon ng time ng desperate prayer mula sa Lord na para bang nakikipag-deal tayo na, Lord, gagawin ko to, ibigay mo to sa akin. Pero tandaan po natin yung marriage covenant po natin. Sa mga ikinasal po dito, kung meron tayong mga kahilingan sa Diyos para sa asawa natin, sa relationship natin, o sa pamilya natin, tanungin po natin yung sarili natin, ako ba, finufulfill ko ba yung pangako ko sa Lord nung ikinasal kami ng asawa ko? Diba? Ako ba, finufulfill ko ba yung ipinangako ko sa Panginoon nung naging nanay ako o naging tatay ako? Diba po? Dito po sa church, ayan. Kahapon po parang nakausap po ni Pastor Ai yung mga bagong ito po dito, natapos ang training ng ushers, and meron pong covenant, di po ba? After po ng process ng training sa prayer and worship department, ang huling-huli niyo pong step, makakausap niyo po si Pastor Ai, and i-explain po sa inyo yung covenant. Yung ginagawa po natin dito sa church, yung commitment natin sa church, ministry natin sa church, ministry natin sa pamilya natin, lahat din po yan, commitments natin, ay mga pledge natin o pinangako natin, promises natin sa Panginoon. Kamusta po tayo? Are we fulfilling yung promises natin sa Lord? O baka po, dahil sa nare-receive natin yung prayers natin, o okay naman yung life natin, ay nalilimot na rin po nating i-fulfill yung mga commitment natin sa Panginoon. And after po nito, dahil tinupad ni Hana, dito na po tayo magtatapos, dahil tinupad ni Hana yung binitawan niyang pangako sa Lord, ganito po siya binless ng Panginoon. How did God bless Hana after fulfilling her vow? Nagkaroon pa po siya ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae pagkatapos ni Samuel. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Di ba po? Ganon yung blessing ng Lord kay Hana. After to pa rin ni Hana, yung pinangako niya sa Lord. Di ba po? From someone na hindi makapag-bear kahit isang child, naging 6 yung anak niya. Even if yung isa ay
inalay niya sa temple. And Samuel grew in God's presence. Nag-grow siya sa temple at alam naman po natin na si Samuel ang isa sa pinaka-importanting figure, di ba po, sa Bible dahil sa role niya sa pagkakatatag ng mga hari ng Israel. Ganon yung blessing ni Hannah, ay ng Panginoon kay Hannah after po ng kanyang mga ginagawa at ginawa para sa Panginoon. And gusto ko lang pong ihabol bago po tayo mag-closing prayer. Ayun po. Hindi po requirement na may ipangako tayo sa Lord para sagutin niya yung panalangin natin. Pero let us make sure na kapag po may ipinangako tayo sa Panginoon, gawin po natin at magtiwala po tayo dun sa magiging pagpapala ng Panginoon pagkatapos natin gawin. Amen po ba? Amen. So kung may hinihiling po tayo sa Panginoon, ano po yung una? Idulog natin sa matyagang pananalangin. Pangalawa, ipagkatiwala po natin ng may matibay na pananampalataya sa Lord. At pangatlo, ihandog po natin sa Panginoon yung katuparan ng pangako na ginawa natin kung mayroon man. And after all of this po, let us witness kung paano po tayo pagpapalain ng Panginoon. Gaya ng pagpapala na ginawa niya kay Hannah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala po sa amin, Lord, ng kahalagahan ng pananalangin. Kahalagahan, Panginoon, na talagang iwan namin sa iyo at ipagkatiwala namin sa iyo yung aming mga kahilingan, yung aming mga problema, yung mga bagay na nagpapahirap sa aming mga puso, Panginoon. Napakahalaga, Lord, na maipagkatiwala namin itong lahat sa iyo. At gayon din po, Panginoon, salamat po sa pagpapaalala sa amin na napakahalaga na tuparin po namin, Panginoon, kung meron man kaming mga pangako, commitment, Lord, na nagawa o naibigay sa iyo, katulad na lamang, Panginoon, ng commitment namin sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa mga ministry po namin dito sa tahanan ninyo, O Diyos, at mga ministry din po namin sa iba pang aspeto ng aming buhay. Lord, marami pong salamat sa pagpapaalala sa amin na napakahalaga ng mga ito. And dalangin po namin, Lord, sa oras na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging matyaga sa pananalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipagkatiwala sa iyo ng buong buo, O Diyos, ang aming mga hinihiling, Lord. Nang sa ganun, Panginoon, maranasan namin po yung mga pagbabago, Panginoon, sa aming buhay, kahit na hindi pa namin nakukuha yung hinihiling namin. Lord, may our lives be like what Hannah did, Panginoon. Na yung greatest joy ni Hannah, hindi niya nakita o hindi niya na-experience from having Samuel, but yung greatest joy ni Hannah, O Diyos, ay na-experience niya by being able to return Samuel sa inyo, Panginoon. Even after niyang ma-receive yung matagal na niyang pinapanalangin. Lord, kami din, nawa maging sapat ka sa amin, Panginoon. Maging sapat ka sa amin, Lord, na kahit hindi pa namin natatanggap yung mga matagal na naming pinapanalangin sa iyo, kami, Panginoon, ay masasaya, kami ay mananalangin, kami ay sasamba. Panginoon, kami ay mag-grow, Lord, sa iyong mga salita, at kami ay magagalak na maglilingkod sa iyo, kahit na hindi mo pa binibigay, Panginoon, ang aming mga hinihiling. At sa oras na ito'y ibinigay mo na, tiwala kami, Panginoon, sa napakalaking pagpapala, Lord, na nakalaan ninyo para sa amin. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at nawa sa aming pakikinig na pagpala din po namin kayo. Marami pong salamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan po. At sa oras po na ito, dadako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Ayan po. Meron bang special offering?
Ayan po. So sa ating pong pagbibigay sa Panginoon ngayong umaga, so tuloy-tuloy pa rin po na lahat po ng mga taga-CCC Main, dito po natin ilagay ang ating ikapo. At sa mga taga-CCC Santa Cruz naman po, dito po natin ilagay yung ating mga ikapo. And ngayon pong umaga, meron din po tayong special offering. So alam naman po natin na nagsimula na po yung preparation na ginagawa ng youth ministry para po sa nalalapit nilang youth camp. Ayan po, so napansin po natin ng mga nakaraang Sunday na tuloy-tuloy po yung kanilang fundraising. At sa mga nakabili po ng Graham, ganyan, ano pa po ba yung mga binenta ng youth. And ngayon naman pong umaga, yung special offering po natin ay para po sa camp. So sa lahat po ng mga gustong mag-pledge, sumuport financially para po sa mga expenses po natin sa youth camp, pwede po natin ilagay dito sa box na ito. So muli po, yung ating tithes dito po sa mga taga-CCC Main, sa mga taga-CCC Santa Cruz, at sa mga nais pong sumuporta ng youth camp, dito po natin ilagay yung ating financial help. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon po namin ngayong umagang ito na makapagbigay sa iyo. Iniaalay po namin, Lord, yung aming mga ikapo. Gayun din, Panginoon, yung ilan pa po naming extra resources para sa pag-help, Panginoon, sa youth camp. At hindi lang yun, Lord, kundi sa lahat pa po ng ministries, Panginoon, sa atin pong panambahan. Kaya dalangin po namin, Lord, na pagpalain po ninyo ang lahat, Panginoon, ng mailalagay po namin dito sa tithes and offering box na ito upang magamit, Lord, sa pag-fulfill ng purposes ninyo sa CCC Main and CCC Santa Cruz. Maraming pong salamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mula po sa likod, pwede po tayong magbigay na sa Panginoon. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na